Hallelujah, Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kung hindi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at maraming mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang makapakinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo noong isang araw na sinugo ni Jesus Nazareno ang 72 alagad upang magmisyon. At sa ating ebanghelyo ngayon
ay sinasabi dito ang pagbabalik ng 72 alagad na ito mula sa misyong ipinagkatiwala sa kanila ni Jesus. At mapapansin natin na tuwang-tuwa sila. Bakit? Dahil kahit demonyo at masasamang espiritu sumusunod sa kanila sa ngalan ng ating Panginoon. Tunay ngang masasabi natin na walang hindi makapangyayari sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus Nazareno, ang mga may karamdaman ay gumaling. Ang mga bulag nakakita. Ang mga bingi nakarinig at ang mga pilay nakapaglakad. Ito ang karanasan ng mga apostol at alagad na hinirang ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo, kung kayo po ay may sakit at may malubhang karamdaman sa mga sandaling ito, huwag po kayong magduda. Kayang-kaya kayong pagalingin ng ating Panginoon. Kaya-kayang tayong hilumin ng Diyos sa ating mga sakit at mga dinadala sa buhay. At mahalagang-mahalaga, wag na wag tayong susuko sa ating pananalig at pananampalataya. Bakit? Sapagkat tayo ay hindi sinusukuan ng Diyos. Pagagalingin niya tayo at ito ay magaganap sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. At kung mapapansin ninyo, napakaganda din ang mga sumusunod na pahayag ni Jesus Nazareno. At ito yung sinabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunpaman, magalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang masamang espiritu, kung hindi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ibig sabihin, sa ngalan ng Diyos, walang pwedeng makapinsala sa atin. Walang pwedeng manakit sa atin. Dahil alam natin na ang patnubay ng Panginoon ay laging naririyan. Isang napakagandang paalala sa atin para sa ating mga gawain at tiisin sa araw-araw. Mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang grasyang kaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw. Hindi masasayang ang lahat ng ating pagsasakripisyo. Hindi masasayang ang ating pagmimisyon. Bakit? Dahil narinig natin may gantimpalang nakalaan sa mga taong magiging tapat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag ang pahayag ni Jesus Nazareno. Pagkakalooban niya tayo ng kagalakan. Opo, kagalakan ang kaloob ni Jesus Nazareno sa mga taong mananatiling tapat sa Kanya. Kagalakan ang handog niya sa mga taong patuloy na susunod sa Kaniyang kalooban. Kagalakan ang naghihintay sa mga taong makikibahagi ng buong puso sa Kaniyang misyon
at ang kagalakang ito kailanman hindi mananakaw ng tao. Kagalakang hindi matutumbasan ng salapi dahil ang kagalakang ito ay ang makasama ang Diyos sa isang buhay na kailanman hindi na magwawakas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.